Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Gusto ko lang pong iparating sa inyo na kung bakit hindi po ako nakapag-upload agad dahil po ako'y namatayan. Yung aking pong kapatid ay nag-pass away at ako po ngayon ay nagdadalamhati at dumadaan po ng matinding paglungkot at nagluluksa sa pagkawala niya. Pero syempre po kailangan po natin magpatuloy sa ating buhay. Kaya po ginagawa ko ulit itong reading dahil alam ko po marami nag-aabang, nag-iintay sa magiging pagbasa ko po dito para kay Gemini. Kung ano pong enerhiya ang ating o mensahe na ating pong makukuha ngayong araw na to. Kaya umihingi po ako sa inyo ng pag-unawa. Tingnan natin ngayon kung ano yung makukuha nating enerhiya, kung ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo, Gemini. Wow, death. Ang death kasi is hindi siya talagang basically death, no, as in kamatayan, but maybe some of you would have gone through experiences na baka nagkaroon nga ng death in the family, no, just like me, which is nangyari lang sa akin recently, no, namatay po yung kapatid ko. But death means also change, no, pagbabago. Ang dala nito ay para magkaroon ng pagkakaiba or transformation na tinatawag natin sa English. Ito ay kung bakit siya meron nito sa tarot is because di ba may mga pangyayari sa ating mga buhay na kailangan nating baguhin o kailangan ng pagbabago para magkaroon ng pag-uunlad o magkaroon ng panibagong pag-uumpisa, di ba? A new beginning or a new, sabihin natin, growth, no? Kasi hindi natin mararamdaman yung pagbabago na yun kung hindi natin muna aalisin sa ating isipan, puso, sistema yung nakaraan o yung dati na siguro madalas natin ginagawa o naging parang habit na natin, no? Kaya yun nangyayari ito, inaalis sa atin yun basically to remove that and let you understand that you need to go through a change, no? Pagbabago nga. Kung gaba sa isang paru-paro, kailangan maging from caterpillar to a butterfly siya. Mag-transform, maiba yung kanyang anyo. Para kasi yung pagbabago ng kanyang anyo na yon, magdadala ito ng magandang kinabukasan. Mas maganda yung kanyang hinaharap o ang kanyang sabihin natin in physical features, no, like may example ko ng caterpillar, no, and the butterfly. Of course the caterpillar looks like really
yucky, di ba? Kasi para siya uod na gumaganon-ganon na wala talagang kaganda-ganda. But once it goes into its cocoon, no, yung kanyang pinakabahay, at nag-iintay siya ng ilang araw para mabago siya. Once lumabas siya doon sa cocoon na yon, hindi ba napakaganda niyang isang paru-paro? Nabago siya eh. Nabago siya ng nature, ng panahon. And that is exactly what is being parang nakita sa'yo ng person mo, Gemini. I think this is what most of the people surrounding you o yung person mo in particular, ito yung nakikita niya o nararamdaman niya sa'yo. There are some changes happening to you right now na I don't know if you are aware of or talagang intentional na ginagawa mo, but napapansin yun. Napapansin yun ng ibang tao. And the transformation that you are doing is bringing you good vibes, kung ba. Kasi hindi yung basta I could feel there's something that's really beautiful coming out, no? From you, Gemini. Maybe you became more stronger, no? Kung ba mas matapang ka ngayon, mas matatag, mas matalino, mas maraming alam, mas maganda, kasi kung inayos mo talaga, I mean, you really focus on yourself, di ba? Yun eh, that's how I'm sensing this. Ano yung pinaka nagustuhan ng person mo sa'yo, Gemini? Wow. Did you see this? The Two of Cups. Ang nagustuhan niya sa'yo, Gemini, is you are the one. Ikaw yung nakita niya na talagang magiging kasama niya pang habang buhay. Ikaw na yon. Kung ba, wala na iba. Para sa kanya, nakita niya na yung taong matagal niya nang minamahal o yung taong gusto niyang mahalin pang habang buhay. Yung taong gusto niyang makasama pang habang buhay. Ito yung tao na gusto niyang makapiling para mabuo yung kanyang mga pangarap sa buhay. Makabuo ng pamilya, di ba? Or to share everything na meron siya, to share it with you, Gemini. Kasi basically, this person is in love with you. No? In love siya sa'yo. Yun yung pinaka nagustuhan niya because nakita niya talaga na ikaw na. Diba? Ikaw na. Haba ng hair mo, Jenny. Ikaw na. Ano yung totoong intention niya sa'yo? Anong intention niya sa'yo? The Hangman. Okay, ang intention niya sa'yo is sa ngayon, hindi siya gumagalaw, okay? Walang masyadong pagpapakita ng emosyon or anything. Kung tipong naka-waiting, gaba, naka-pause, walang galaw, okay? Or maybe walang communication. Okay? So, yun yung intention niya is maybe just to step back, no? Sandali lang, parang ganon. But it doesn't mean na wala siyang feeling sa'yo. I guess yung purpose ni Hangman is to look things on a different perspective, no? Makita yung ibang anggulo o itsura ng mga bagay-bagay. Bakit mo ba tinataob yung o binabaliktad yung sarili mo? Kasi gusto mo may ibang makita. Di ba? You wanted to see something different, something that you don't see sa isang pagtingin o sa isang pag-unawa kung normal yung tingin mo, di ba? Yung normal na nakatayo tayo. So, binabaliktad mo yung sarili mo. Literal na binabaliktad mo yung sarili mo. Kasi you're trying to make sure that you have checked
Kung ba parang naisip mo lahat itong bagay na to. I guess, kasi maybe with the Two of Cups, this is something very serious. No, hindi siya basta-basta na parang fly by night o one night stand, yung mga tipong ganon, na mga ilang ano lang kami nito, hindi ganun magtatagal. Hindi ganun eh. The way I see this is, your person is really very serious with you. Kaya gusto niya, I think, talagang inaaral niya mabuti yung mga bagay-bagay. Pagdating sa'yo, sa kanya, anong mangyayari in future? Talaga bang kami na? Yung mga gano'n, kahit na alam niyang mahal na mahal niya, kahit alam niyang kayong-kayo na talaga. But you cannot really take that parang a small bit of hesitation or maybe doubt. No? Kasi minsan, meron tayong maliit na voice na parang nagsasabi, sure ka na ba? Sure ka na ba? Yung ginaganon ka, di ba? Parang tinetest ka talaga kung talagang ito na. And sometimes, you cannot answer it straight to the point na oo siya na nga. Dumadating yung time na parang, teka muna, sandali muna, pag-aralan ko muna mabuti ulit. Now, ano yung action na dapat niyang gawin? Diba? Ano yung action na dapat niyang gawin? The Three of Wands. Ang sinasabi niya dito is, mag-iintay ako. I would wait. I would wait and see. Diba sabi ko sa'yo parang sandali lang. Wait and see. No, which makes sense kasi kung hinaghinang mo ay sarili mo, you are trying to see things on a different perspective, then you are parang in a waiting mode. No? Sandali lang muna. But it doesn't mean na, sabi ko sa inyo, na nawala na yung love. Naghihintay siya for an answer or maybe some form of a sign, no? Pwede rin yun. Na humingi siya ng sign from God na, yeah, this is the one. Kasi di umaalis na, kung seryoso kasi isang tao, di ba? You really need to go through a lot of thinking, a lot of reflection, a lot of asking. You're trying to, check your emotions dito sa tao na to. Baka kasi, nung time na nakita mo siya, in love ka, pero after a few months or so, wala na pala. Yung, alam mo yung, naano lang pala ako, na-attract lang ako. Hindi ko nakikita, parang, wala na yung feelings. Parang ganun. But if you truly love the person, kung talagang mahal na si Gemini, kahit na sabihin nating taon kayong di nakikita, nag-uusap, but still andun yung feeling. Nararamdaman mo na mahal mo pa rin siya. Siya pa rin yung hinahanap mo. Siya yung gusto mo talaga. Then that's a different story. Diba? I think you're waiting for that sign. Ano yung pinaka-conclusion nito? Ano yung outcome? Wow. The King of Cups. Ang ibig sabihin nito, Jenny, finally masasabi niya talagang, yes, I am in love with you. Yes, you are the one for me. Ito yung sinasabi niya talaga na, yes, I love you. Mahal kita. Okay? Napakaganda, Gemini. No? I mean, nag-umpisa tayo sa isang pagbabago. And it end up to be something that is truly a beautiful love. Ngayon, if you're interested sa mga zodiac sign na nakikita ko dito is, of course, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and water sign na Cancer, again, Scorpio and Pisces. So, yun yung prominent, okay?
pag na-meet mo to, Gemini, I mean, really, bigyan mo siya ng chance. Kasi hindi madali sa kanya eh. It wasn't easy for this person. Diba? Nag-intay siya eh. Nag-intay siya. Nag-intay siya ng tamang oportunidad. Nag-intay siya na sure siya na mahal ka niya talaga. Pinag-aralan niya kasi, I mean, inalam niya muna mabuti yung kanyang sarili pagdating sa inyong dalawa. Doon, umpisa pa lang, alam niya na ikaw yon, but doesn't want to jump into conclusion right away. But eventually, pag dumating na yung time na nagbiro na siya ng lakas ng loob, na ipaalam sa'yo na talagang mahal ka niya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Okay, this person is truly in love with you, Gemini. Tingnan natin kung ano yung message para sa'yo. Manifesting the one. Wow. Very soon, your true love will arrive. Manifesting the one. That's the Two of Cups. You are manifesting na dumating na sana siya. Yes. Then just continue manifesting kasi yun yung ano eh, no? That is exactly what you wanted. Yung true love. Ano pa yung message mo for Gemini? Oh, we have again the yin and yang. So it's something to do like the yin and yang symbol, twin flame, contain an aspect of each other's character within themselves. So para kasi kayong ano eh, in terms of yung compatibility, nagmamatch kayo. You have so much similarities na talagang masasabi natin na pwede na nga kayong i-classify as a twin flame. No? Kasi nga yung content in aspect of each other's character within themselves. So yung characteristics nyo kasi hindi nagkakalayo. You would find out later na pareho pala tayong ganito. And that's beautiful, no? Yung talagang makikita mo na kung match kayo o compatible kayo. Let's check another one. O, diba sabi ko, signs. Watch out for signs leading you to true love. Yep, exactly what I'm saying. Diba, I told you na this person waited to ask for a sign na ikaw na talaga yung true love. Gusto lang niya makasure na ikaw na yun, na you are the one. Diba? So, ano pa po yung message no for Gemini? It says recovery. So, you need to recover. If it's something to do dito, so umpisa na to. The death card. Because this is form of recovery. You want to recover from whatever that happened here na nag-lead to that change, that lead to that transformation. You're trying to recover it. No? Kung gaba parang pinapagaling mo yung sarili mo para hindi mo na ito maalala at magkaroon ka ng panibagong pag-uumpisa. Okay? No, tingnan natin yung timing. Kailan kaya mangyayari ito? Na, makita mo na yung true love mo. Okay? Ito mo nun. Around July. Okay? So,
You're talking about like 2 months? Maybe. Diba? Something to do with July. Gemini. Magkita na kayo ng yung true love. She's beautiful. Kung ba the long wait, no? Sabi ko this is waiting. The Three of Wands is all about waiting. Baka ito na yung sagot dito. Around July. Okay? So kung kanino man tong energy na na-pick up natin para kay Gemini, sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless. At ni-request ko lang po na magdasal po tayo ng Our Father, Hail Mary, and Glory be. Maraming salamat po.